Shout out everybody! Boom boom! Ayan, kamusta kayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga ka-59. Medyo matagal tayong nawala. Siyempre, nanonood lang tayo, nagmamasid. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga videos ko, matuto tayong maging mapagmasid, mapanuri, at kung ano man yung ating mga narinig, pagsamasamahin natin, saka natin pag-aralan kung ito ba ay tama o mali. Ngayon mga ka-59, magbibigay lang po ako ng reaction. Ito ko ay isang simpleng reaction lamang mga ka-59. Marami na nagbibigay ng reaction, marami na mga nag-share ng kanilang mga komento, marami na mga nag-share ng kanilang mga pananaw patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon mga ka-59. Ngayon, disclaimer mga ka-59 ha, ito ho ay reaction lamang at hindi ho ako isang magaling na tao, hindi ho ako magaling mag-edit o kung ano man. Wala ho akong tawag dito, hindi ako updated kung ano ba talaga ang totoong mga nangyayari. Basta ang alam ko lamang, nakita ko ang video na mayroong isang mama na sumisinghot ng tawas. Tawas nga ba yun? Kasi parang lagay ng tawas eh. Ano kaya yun, no? Kung totoo man ang mga balibalita na ito ay ipinagbabawal na puting pulbos, ay malalaman natin kapag lumabas na yung totoong mahabang video. Dahil po, gaya ng mga nagsasabi dyan, bakit ang iksi naman ng video? Bakit hindi pakita ang buong video kung meron ba talaga? Teka lang, mga ka-59, ang tawag nga, kaya nga tinawag na teaser mga ka-59, yun, pinapagana lamang kayo dyan mga ka-59. Siyempre, kung ilalabas na yung video ng buo, paano na ang thrill doon? Wala nang thrill yung mga ka-59, kaya kailangan magkaroon ng thrill. Tingnan nyo ha, teaser pa nga lang yan, pero ngaw-ngaw na nangaw-ngaw yung mga aso. O, di ba? Tahol na ng tahol. Kung talagang ipinagtatanggol mo ang amo mo, katulad ng ibang mga vlogger dyan, na mga dati hindi naman binablog si Pangulo, ngayon binablog na nila. Hindi ko malaman kung anong mga nangyari sa mga utak ng mga animal na to. Kilala naman natin itong mga to na hindi naman talaga mga tunay na mga nagbablog. Sinasabi pa nila na 2022 pa nagbablog na ako. Oh, ibig sabihin, hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Ibig lamang sabihin nun, kung hanggang ngayon naniniwala ka sa paninindigan mo, katulad ng iyong paninindigan noong malapit ang eleksyon, at hanggang ngayon tumatayo ka pa rin dyan para panindigan o para paniwalaan mo na nasa tama ka, ibig lamang sabihin nun, hanggang ngayon, isa ka pa rin tanga. Naging tanga ka noon, pero hinayaan mong maging tanga ka ngayon. Hindi ba pwedeng naging tanga ka noon, magsisi ka ngayon? Katulad na lamang ng karamihan, na inamin nilang nagkamali sila, inamin nilang hindi dapat nangyari yun, kaya lang nandyan na eh. Kaya ngayon ay bumabawi sila. Humihingi sila ng pasensya, nagsisisi sila sa mga naging desisyon nila, which is katanggap-tanggap naman mga ka-5 na kung talagang umaamin ka sa sarili mo ng iyong pagkakamali. Ngayon, kung hahayaan mo ang iyong sarili na ilubog ng sarado mong utak, ng sarado mong mga mata, na hindi mo nakikita at hindi mo nararamdaman kung ano ang totoong nangyayari sa bansa natin, para ka na ring basura. Oo, kayo na mga nagbablog na nagtatanggol sa kanya, mga basura kayo. Yan ang dapat itawag sa inyo. Hindi ba dapat na magising na kayo? Hindi ba dapat na mapaniwalaan kung talagang naninindigan kayo sa mga sinasabi ninyo? Kung talagang sinasabi ninyong gusto ninyong protektahan yung mga kababayan natin, dapat nagpapaliwanag na kayo ngayon. Dapat naniniwala na kayo sa anuman ang mga nangyayari ngayon. Kailangan pa bang lumabas yung mahabang video? Kailangan pa bang ipakita yung buong video para mabuksan yung utak ninyo?
na sarado pati mga mata ninyo. Nagbulag-bulagan kayo noon, hanggang ngayon nagbulag-bulagan pa rin kayo. Nagtanga-tangahan kayo noon, hanggang ngayon mga tanga pa rin kayo. Ang dami niyong dinamay ng mga kababayan natin dahil sa mga matatamis na salita ng mga vlogger nung, di ho ba? Dahil sa mga vlogger, kaya marami ang nakuhang boto. Pero sabi nga ni tawag ito, sabi ni yung taga Los Angeles, sabi niya sabi ni Attorney Glenn Chong pala, hindi naman pala totoong yun talagang bilang ng kanyang boto. Nadaya lang pala yun. O ngayon mga ka-59, para namang hindi natin kilala si Attorney Glenn Chong, di ba? Para namang hindi natin kilala yung taong nagsasalita. Parang hindi naman natin alam kung ano talaga ang pinaglalaban nito. Sana naman po sa mga nangyayari ngayon, matuto na kayo, magising na kayo. Imbis na sasabihin ng mga aso ni Pulburon, sasabihin niya na kailangan maimbestigahan kung totoo ba yan o hindi. Hindi yung sasabihin agad na ay, Koreano yan. Oh, bakit kailangan mo magdepensa agad? Di ba? Dapat, bago ka magdepensa, patunayan mo muna na mali yun. At isa pa mga ka-59, ang video na ito, hindi ito ilalabas kung hindi ito authenticated. Dahil hindi naman basta-basta yan si Maharlika na maglalabas nang wala siyang pwedeng pang-backup na pang-depensa. Ngayon, paano nakarating kay Maharlika? Kailangan pa ba natin itanong yun mga ka-59? Ang tanong dito mga ka-59, yung mga vlogger, yung mga vlogger na naniniwala at nagtatanggol pa rin dyan na kung ano-ano pa yung mga sinasabi ninyo, in-edit nyo pa yung video. Oh, suspicious naman. Hindi naman halatang peke. Ngayon, yung mga vlogger na naiwan dyan, yung mga vlogger na sarado pa rin ang utak hanggang ngayon, aba, mag-isip kayo. Natatakot ba kayo mawala mga subscriber? Yung natural lang na mawala mga subscriber na nababawasan. Pero, hindi yan lahat aalis. Dahil pati ang mga nanonood sa inyo ay naniniwala na talagang dapat magkaroon ng pagbabago. Kung may mawala man sa mga subscriber niyo, kukunti lang yan dahil marami na ang namulat na mga Pilipino. Marami na. Ang iba na piniling manahimik, ang iba piniling manood na lamang kahit nasasaktan sila sa mga damdamin nila at kung ano man ang nangyayari ngayon sa kapaligiran nila. Ako po ay nananawagan sa mga kupal at mga walang hiya, mga vlogger na mga buwaka ng inames. Magising na kayo, oy. Di ba magagaling kayo ng mga vlogger? Magagaling kayong magpaliwanag, magagaling kayong mag-search. Bakit hindi nyo i-search ng mabuti? Para yan ang sabihin ninyo sa mga viewers ninyo na it's time to change at manawagan ng pagbabago. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59. Nabitin ba kayo? Sa susunod ulit na reaction video mga ka-59. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Mga ka-59, uulitin ko ulit. Lahat ng mga naririnig natin, pagsamasamahin natin, pag-aralan natin, pagnilayan natin ito ba ay totoo o hindi. Maging mapagmasid, maging mapagmatsyag po tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Dilat po natin mga mata natin, buksan natin ang mga tenga natin, talasan natin ang mga pakiramdam natin. Baka one day, isang araw, magulat na lamang tayo mga ka-59.
ang nasa paligid natin puro Amerikano na. Dito lang tayo mga kapemen. Kita tayo ulit